Sos! Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi malaman itong mga ganitong usapan. Hindi totoo yung hindi pa siya handa. Ilang taon na ba yan, ha? Hindi naman yan menor de edad eh. Bakit kaya hindi mo subukan na ayain magpakasal? Aba, nagsasayang lang ako ng oras kung hindi naman pala kasal ang balak ninyong hahantungan ng relasyon ninyo. Hindi na kayo mga bata. Kung totoo man na mayaman ka, baka naman takot ka lang na mahatian si Nancy dahil mahirap lang siya. Ano? O baka naman kaya hindi mo siya maaya dahil wala kang pambili ng singsing. Ay, oo, mahal kasi yun at gastos sa kasal. Yung anak ko kasi, mamahaling singsing ang binigay sa kanya. Ang laki ba naman ng bato? Naku, kung nakita nyo lang sana kung gaano kabongga yung kasal niya. Nakita nyo kasi sa picture lang eh. Pero mas maganda yon kung sa personal, ha? Mapapanganga ka talaga. Baka napipressure kayo, no? Okay lang naman siguro kung hindi nyo kaya ang bongga. Sa hindi kayo mayaman eh. Mawalang galang na po, tita, ha? Sinagot na po ni Yuan ang dahilan. Ako po ang ikakasal, tita. Ako po ang magkakaroon ng pamilya. Huwag niyo pong pangunahan ang desisyon ko sa buhay, ha? Kung ikukumpara niyo ako palagi sa anak niyo, tigilan niyo na po yan. Ano po bang gusto niyo? Maglupasay ako dahil kasal na si Jolie? Nabongga ang kasal niya? Kung ako po ang ikakasal, hindi ka po invited. Hindi po dahil sa wala kaming pera, kundi dahil ayoko ng papansin, paepal at bida-bida sa kasal ko. Yun po ang totoo. Pwede po ba? Huwag kayong sabi ng sabi na mahirap ako o kami. Opo, sige na po. Oo na po, mahirap kami noon po. Tama naman po kayo doon, pero tandaan niyo po, iba na po ngayon, ha? Kung mayaman si Jolie, okay po, masaya ako para sa kanya. Kung yumaman po ang mga anak nyo, okay po, masaya ako sa mga pinsan ko. Kung naging super ultra mega mayaman po kayo, okay lang din po. Kita naman po namin, huwag nyo na pong ibida palagi, ha? Alam na po namin eh. Hindi naman po siguro dadagdag sa yaman nyo kung papakailaman nyo ang buhay ko, di ba? Dapat po happy lang tayo dito. Kasi yung ibang kamag-anak, ngayon ko lang nakita eh. Gusto ko silang kilalanin. Kaso naman, ikaw nang ikaw ang nakikita ko. Tama na muna maging bida, tita. Hayaan mo naman muna ako, ha? Kaya mo na po yan. Huwag mo na po kaming isama sa mga kwento mo. Baka po kasi walang interesado sa buhay nyo, kaya kailangan kasama po ako, no? Nakakalungkot bang isipin, pero may mga pagkakataon talaga na ang kaanak mo pa ang manghahamak sa'yo. Ganon ang nararamdaman ni Nancy sa tiyahin nilang si Corina. Masyadong mataas kasi ang tingin ni Corina sa kanyang sarili. Ngunit lahat yon ay mababago ng isang pangyayari na magdadala sa kanya sa kadiliman. Magagawa pa kayang magpakumbaba ni Corina? O sadyang yayakap siya sa isang mabigat na pagbabago ng kanyang buhay? Ayos po yun, Tay. Para naman po makasama mo rin ang mga kapatid mo. Sayang hindi po ako makakasama. Natapat pa kasi na may pasok. Pwede ka naman yatang sumunod, no? Nasabi naman ng tita mo na ayos lang naman yun. Basta raw mauna na ako. Try ko na lang po. Hindi ko pa sure kasi malapit na exam ng mga bata. Tapos kailangan ko pang asikasuhin yung iba pang mga papel. Kapag kaya po ng oras ko na sumunod doon, susunod po ako. Pero si ate po, pupunta raw ba? Hindi raw eh. Kasi pupunta raw sila ng ibang bansa para doon sa meeting nila sa trabaho niya. Bali, ako lang pala talaga makakasama, no? Ayun nga po. Pero magpapadala na lang ako ng regalo para sa bagong kasal. May damit na po ba kayong isusuot? Meron na. Di ba nung nakaraan nagbigay ka sa akin ng pera? Ayun ang pinambili ko, pati ng bagong sapatos. Bumili na rin ako ng regalo. Ayos na po pala ang lahat, Tay eh. Magwi-withdraw na lang ako bukas para may maipadala akong pera sa'yo. Bukas na lang po siguro ng gabi kayo lumuwas para po maipadala ko rin yung regalo ko. Oo, yun nga rin ang sabi ko sa tita mo eh. O siya, mag-aayos na lang muna ako ng mga damit na dadaling ko, ha? Alam mo, natutuwa nga ako dahil akalain mo yun. Ikakasal na pala si Julie. Samantalang noon, ang bata pa noon. Tapos palaging kumakain ng kulangot niya. Kaya nga, Tay. Ako na lang yata ang hindi pa ikinakasal sa aming magpipinsan, ha? Sa mga kaedad ko ba?
Si ate kasi naikasal na rin eh. Kaya nga tinatanong nga sa akin kung ikakasal ka na ba. Ang sabi ko na lang hindi ko alam sa plano nyo ng nobyo mo. Basta kako, kahit na ano naman ang plano nyo dahil malalaki naman na kayo. Kaya nga gusto ka rin sana nilang makita dahil huling kita nila sa'yo, bata pa kayo ng ate mo. Sayang nga po. Kung hindi lang talaga importante yung lesson ngayon, baka nag-file na lang din ako ng leave. May mga kamag-anak ako na hindi ko na ata mamukaan. Pati mga pinsan na hindi pa nakikita. May pinag-uusapan nga sila na kapag daw umuwi yung anak ni Kuya Juben, baka magkaroon ng family reunion. Ayun, ayos po yung ganyan, Tay. Mas maganda po yan. Balitaan nyo na lang po ako para makapag-leave ako. Saka para din alam ni ate kung kailan din siya pwede. Sige po, Tay. Magpapahinga na po muna ako at antok na ako. Baka sa mukha ni Manuel ang tuwa dahil alam niyang makikita na naman niya ang kanyang mga kamag-anak. Matagal na rin kasi simula nang hindi sila nagsama-samang magkakapatid. Matagal nang namatay ang asawa ni Manuel at noong burol ng kanyang asawa, iilan lang sa mga kaanak niya ang nagpunta. 7 silang magkakapatid pero 5 na lamang silang nabubuhay. Matatanda na rin kasi ang kanyang mga kapatid. May kanya-kanya na silang buhay kaya hindi ganon kadali na magkaroon sila ng oras para magsama-sama. Kaya nung nakatanggap siya ng imbitasyon sa kasal ng pamangkin, agad siyang pumayag. Nang sumapit na ang araw ng pagpunta ni Manuel sa bahay ng kapatid, nakita niya kung gaano na nga ba ito kaasensado. Nakakatuwa naman, Corina. Ang laki na ng bahay mo sino na lang ba kayong nakatira rito? 3 na lang kami. Asawa ko tapos bunso ko. Hindi ba makakasama mga anak mo? O susunod na lang sila? Hindi kaya Si Nancy kasi may klase siya. Exam daw ng mga bata. Pero nagpadala siya ng regalo. Ganon? Buti sapat yung kita ni Nancy. Ang baba ata ng sahod ng teacher, ano? Tapos grade 1 lang ang tinuturuan niya. Okay lang naman. Hindi naman din magasto sa bahay. Tapos yung panganay ko nagpapadala naman din ng pang-grocery. Hindi pa ba ikakasal yun si Nancy? Ilang taon na siya? Yung pa rin bang boyfriend niya? Baka naman wala siyang balak pakasalan ng lalaki. Ano bang trabaho ng lalaki? Yung anak ko kasi, halos mag-iisang taon pa lang sila pero ikinasal na. Oh, ang ganda ng trabaho ng lalaki. Piloto yun. Ang laki ng sahod. Siya nga lahat gagastos dito sa kasal. Hindi ko alam. Hindi ko naman siya pinipilit na magpakasal na. Mag-4 na taon na yata sila May-ari ng hardware yung nobyo ni Nancy. Mabait din yun. Chinese ba? Hindi naman purong Chinese. Kasi yung nanay niya Pilipina. Ay, ganon? Alam mo kuya, malabo yan pakasalan. Sinasayang niya lang ang oras niya sa lalaki na yon. Dahil baka gusto ng mga magulang no na Chinese din na maging asawa niya. Alam mo naman sa mga ganyan, di ba? O baka naman may ibang gustong ipakasal sa lalaki. Kausapin mo si Nancy para hindi siya tumandang dalaga kapag nagkataon. Aba, ilang taon na siya wala pa rin siyang anak? Hindi naman siguro. Gusto naman siya ng mga magulang nung nobyo niya. Hindi ko kasi nakakausap yan si Nancy. Palagi kasing busy. Minsan kapag mag-reply sa akin ilang araw pa. Kung sumama sana siya rito, makikita niya kung gaano kaganda ang kasal ng anak ko. Ay, makikita rin naman niya yun sa mga picture. Bongga ng gown ni Julie. Alam ko, halos kalahating milyon ata ang gastos doon. Ganong kagalante magiging asawa niya. Kung nandito si Nancy, aba, baka mainggit yun. Kasi hindi ba, si ate niya hindi naman bongga ang naging kasal? Kaya dapat sabihan mo na siya ngayon pa lang na dapat ang aasawahin niya katulad dito sa anak ko. Ay, kapag mga ganyan kasi hindi ako nakikialam sa kanila. Kung mahal nila ang isa't isa, yun ang pakasalan nila. Wala naman na yan sa mahal ng gasto sa kasal Basta palagi kong sinasabi sa kanila na dapat ang piliin nilang lalaki yung responsable. Yung kayang maging asawa at ama sa magiging anak nila. Si kuya, nagpapatawa pa ata.
Lumang gawain na yung ganyan. Magpapakasal dahil sa mahal lang. Sa ngayon, dapat kahit hindi mo ganun kamahal basta may pera. Hindi ka naman pasasayahin ng pagmamahal lang ano. Oh, siya, doon ka na pala magkwarto ha. Kita mo yon sa tabi ng banyo. Ayon, doon ka na lang. Pahinga ka na. Nakakapagod yan bukas. Maliit na silid lang ang pinagtulugan ni Manuel. Wala namang problema doon dahil sanay naman siya. Habang ang ilan nilang mga kamag-anak na may kaya sa buhay, pinatulog sa mas magandang kwarto. Hindi naman sumama ang loob ni Manuel dahil naiintindihan niyang mahirap pa rin ang tingin sa kanya ng mga kaanak niya. Noon kasi, siya talaga ang pinakamahirap sa kanilang magkakapatid. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, tapos ay tumira sila sa maliit na bahay. Tinaguyod niya ang kanyang pamilya. Nung magkaroon na ng trabaho ang dalawa niyang anak, doon lang sila nakaangat sa buhay. Hindi pa sila ganon kayaman katulad ni Corina, pero hindi na sila mahirap katulad noon. Kinabukasan, maagang nagising si Manuel. Balak na sana niyang maligo para magbihis, pero pinigilan siya ng kanyang kapatid. Huwag mong gamitin yan, kuya. Doon ka sa kabilang banyo. Alam mo yung sa kusina. Meron doon pinto, tapos labas ka doon. Makikita mo na doon yung isa pang CR. Gagamitin kasi ni na Carol yung CR na yan eh. Oo, sige lang. Saglit lang din naman akong maliligo. Hindi na nagreklamo si Manuel. Sinunod niya na lang ang sinabi ng kanyang kapatid. Nung nakaayos na siya, pinalagay sa isang sasakyan ang lahat ng regalo. Tapos noon ay sumakay na rin ang iba. Kuya, sa kanila ka na sumabay ha. Hindi na kita isasama sa simbahan. Diretso ka na sa reception. Tapos pagpunta mo doon, hanapin mo si Carlota. Sabi mo ikaw yung tinutukoy ko sa kanya na kapatid kong galing lang Laguna. Sige na, aalis na kami. Tumangulang si Manuel. Nang makita niya ang tinutukoy ng kapatid, agad siya nitong isinama sa kusina at tinuruan ng mga gagawin niya. Naatasan siya na maghugas ng mga plato at sinabi na kumain na muna siya bago magsimula dahil baka mamaya ay wala na silang oras pa. Doon nakaramdam ng lungkot si Manuel. Lumuwas pa siya para sa imbitasyon sa kanya sa kasal, pero hindi naman pala siya magiging bisita lang. Noong nagsisimula na ang kasiyahan, nasa loob lamang ng kusina si Manuel. Siya ang nag-aasikaso ng mga pagkain na ilalabas at mga iluluto na dagdag sa handa. Siya rin ang naghuhugas ng plato. Ang maganda at bagong bili niyang damit ay nadumihan lang din. Ilang oras din na ganon siya sa loob. 3 lang silang nag-aasikaso. Hindi pa niya kilala ang dalawa. Pero alam niyang hindi naman yon kamag-anak. Ilang sandali pa, pumasok sa loob si Corina. Tara na muna saglit kuya, magpicture lang doon. Ano ba naman yan? Bakit ang dami ng damit mo? Magpunas ka nga ng mukha mo, pawis na pawis ka. Sumunod ka na doon ha, magpicture tayong pamilya. Tinapos na muna ni Manuel ang ginagawa niya bago siya lumabas. Nakipag-usap siya sa ilan nilang kaanak na kilala. Hanggang sa kukuha na sila ng litrato, pero sa pinakalikod siya dinala kung saan halos hindi na makita ang kanyang mukha. 2 beses lang, tapos ay wala na. Pwede kaya akong magpakuha ng litrato kasama ang pamangkin ko? Saka na kuya, kapag may oras pa mamaya, ang dami pang kamag-anak ng asawa niya. Tapos mga kaibigan nila, okay na yon, meron ka ng picture. Para sana ipakita ko kay Nancy pag uwi ko. Kumuha ka na lang ng video tapos saka mo ipakita. Bilisan mo lang ha, tapos bumalik ka na sa kusina. May isa pa atang lulutuin doon eh. Mamaya niyan kakain na ulit. Huwag ka na lang munang makisabay kuya, hindi mo naman kilala yung mga bisita eh. Saka baka mamaya malaman pa ng asawa ni Jolly na may kamag-anak kami na mahirap. Ang alam pa naman nila, lahat ng mga tsuhin niya, mga negosyante. Isang picture lang kapag natapos silang lahat. Ang tigas naman na ulo mo kuya eh. Hindi naman ikaw ang nagbayad ng photographer eh. Magpasalamat ka na lang na in-invite ka namin. Kung hindi lang nagsabi si Jolly, hindi na sana ako magsasabi sa'yo eh. Sige na, doon ka na.
Doon lang nakaramdam ng sama ng loob si Manuel. Hindi niya napigilan ang sarili na maluha habang nasa kusina siya at naghuhugas ng plato. Hindi niya rin naman malapitan ng pamangkin dahil abala ito sa dami ng kanyang bisita. Kapag naman lalapit si Manuel, agad siyang pinipigilan ng kapatid. Ang ilan nilang kamag-anak, bibihira lang kung kausapin si Manuel. Ang akala nila ay uutang ito o hihirit ng pera. Nang matapos ang kasal, umuwi na rin agad si Manuel. Hindi niya pinahalata sa kanyang anak ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Isang hapon, walang pasok si Nancy, kaya magkasama sila ng ama sa bahay. Bakit wala man lang ako makitang picture mo, Tay? Wala ba kayo solo ni Jolie? Isa lang nakita ko yung kasama niyo yung mga kapatid at mga kamag-anak niyo. Kaso naman ang layo mo. Hindi ako masyadong nagpakuha ng picture. Nahihiya ako Bakit ka naman mahihiya, Tay? Ang ganda kaya ng suot niyo. Saka sumama ang tiyan ko kaya madalas akong nasa banyo. Kahit solo niyo ni Jolie? Kahit sa phone mo, wala? Hindi ko nga alam kung paano ko magpicture. Alam mo naman, matanda na ako. Tinuruan na kita, Tay. O kaya sa photographer. Ganon sa ginawa nung kasal ni ate. Di ba may mga solo doon kahit na mga kamag-anak natin? Wala man lang talaga kahit isa? Hayaan mo na. Hindi naman na siguro mahalaga yun Picture lang naman yan Ang mahalaga nandun ako at nakita ko kung gaano kasaya si Jolie. Kumusta naman po ang mga kamag-anak nyo doon? Baka mamaya kung ano-ano na naman ang mga pinagsasabi nila sa'yo, ha? Wala naman. Isang araw lang naman kasi kami nagkita-kita. Ano namang sasabihin nila sa akin? Nagtanong lang sila tungkol sa inyo ng ate mo at kung bakit hindi kayo nagpunta. Saka yung palaging tanong kung kailan kayo kakasal. Ganun lang. Alam mo naman kung anong sinasabi ko kapag ano sila magtanong, di ba? Kumusta naman sa venue? Maganda naman po. Kita ko sa mga pictures parang ang bongga. Oo, mahal daw ang bayad nila dyan. Mayaman kasi yung lalaki. Hindi inamin ni Manuel kung anong nangyari. Maingat siya sa mga sagot niya dahil baka mabanggit niyang ginawa lang siyang katulong at hindi bisita. Kahit na ang imbitasyon na natanggap niya ay bilang bisita. Alam niya kasi na magagalit si Nancy kapag nalaman niya yon. Ayaw pa naman ni Nancy sa lahat ay yung inaapi siya at pumapayag siyang magpaapi. Sinasabi sa kanya ng kanyang mga anak na tapos na sila sa pagiging mahirap kaya huwag niyang hahayaan ng ibang tao na ituring pa rin siya na parang basura. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin alam ni Nancy ang nangyaring pangmamaliit sa kanyang ama. Hanggang sa nakausap niya ang isang pinsan niyang imbitado sa kasal. Sinabi sa kanya na hindi niya masyadong nakita si Manuel at kailan niya lang nalaman na ginawa itong katulong sa kusina. Dahil doon, inis na inis si Nancy. Kaya sa halip na tanungin ng ama, kinausap niya ang tiyahin. Oh, pamangkin, bakit napatawag ka? Tita, ano po yung nabalitaan ko na ginawa niyo lang tao si tatay sa kusina? Kaya pala wala siyang kuha sa mga pinost niyo, nakatago pala siya sa kusina. Alam niyo po ba na bumili pa siya ng bagong damit para lang sa kasal ni Jolie? Nagsumbong sa'yo ang tatay mo? Hindi po, may nagsabi lang sa akin. Ayun naman pala, may nagsabi lang sa'yo. Paano ko naninira lang yon? Ilang araw na bang nakalipas nung ikinasal si Jolie? Wala namang naging issue Naku, Nancy, kung pagbibintangan mo na naman ako na inaapi ko ang tatay niyo, bakit hindi siya ang tanungin mo? Siyang nagsabi na tutulong siya sa kusina dahil nalaman niya na dalawa lang ang tao tapos ang daming bisita. Nahihiya rin siyang humarap sa mga kamag-anak natin. Ano bang magagawa ko? Malamang siya na ang nagdesisyon nun. Hindi ko nalang pinigilan. Bayad na lang daw niya yon dahil nga sa pagkain na kakainin niya nung kasal. Nag-offer pa nga ako na kung gusto niya mag-uwi Kasi nga, mukhang hindi siya gaanong nakakakain ng ganong kasarap na pagkain. Kaya huwag kang tatawag sa akin na magagalit ka lang
mas maganda talaga kung alamin mo muna kung ano pa ang nangyari. Hindi na nakaapila pa ang dalaga dahil agad na ring pinatay ng kanyang tiyahin ng tawag. Hindi na niya alam kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. Dahil kapag tinanong naman niya ang kanyang ama, hindi rin naman ito aamin. Pero sinubukan pa rin ni Nancy na kausapin si Manuel. Bakit kasi ayaw niyo pang aminin, Tay? Baka mamaya takot ka lang sa kanila. Bakit naman ako matatakot sa kanila? Iba naman na kamo ang sitwasyon natin ngayon, di ba? Hindi lang talaga ako sanay na maging bisita kapag may mga handaan. Naalala mo nung kasal ng ate mo? Nasa kusina rin ako, di ba? Hay, basta Tay, kapag may mga ganyan na inimbitahan ka bilang bisita, pumunta ka bilang bisita, ha? Hindi na uso ngayon yung papupuntahin ka para maging katulong nila doon. Kung may panghanda sila, sana may pambayad din sila sa tagalinis, di ba? Alam niyo naman na ayaw namin ni ate na maulit yung nangyari noon. Na sa tuwing may handaan sila, iniimbitahan lang nila tayo para may magluto ng pagkain sa kanila. Kung ganun lang ang gagawin nila sa'yo, huwag ka na lang po magpunta ng handaan nila. Yung lulutuin nila, kaya naman natin yung bilhin ngayon. Oo, wag mo na akong pagalitan, anak ko. Nag-aalala lang kami ni ate. Paano kasi alam namin ang ugali ng mga kamag-anak natin na yan? Akala nila sila lang ang pwedeng maging mayaman. Akala nila sila lang ang nakakaangat sa buhay. Kaya wala silang ibang ginawa kundi ang maliitin tayo. Kaya nga kami nagsisikap ni ate para hindi na mababa ang tingin niyang mga kamag-anak natin. Lalo na si Tita Corina. Ay, hayaan mo na ang tita mo. Ganun naman na talaga siya magsalita noon pa eh. Kahit na po. Niyayabangan ka niya noon na siya may magandang trabaho. Hindi naman siya magkakaroon nun kung hindi rin naman dahil sa sakripisyo mo para pag-aralin siya. Tapos pati yung pag-aasawa ng anak niya, iyayabang niya pa sa akin. Hayaan mo na ha. Huwag ka nang ma-stress. Baka mamaya niyan kapag may family outing tayo, hindi ka sumama. May malaman lang ako na hindi maganda nung kasal ni Jolie. Ay nako, baka hindi talaga tayo pupunta. Hindi bali nang wag na makita mga kamag-anak, kesa naman ganun ang makakasalamuha. Di ba? Tila ba lumabas na ang mga nakatagong sama ng loob ni Nancy. Kahit kasi ilang taon na ang nakalipas, hindi niya pa rin nakakalimutan kung paano sila alipinin ng mga kamag-anak nila. Lalo na kapag may mga handaan, palaging sila ang nasa kusina at nagliligpit ng pinagkainan ng mga nakakaangat sa buhay nilang kaanak. Ilang linggo pa ang lumipas, si Corina naman ang bumisita sa kanilang bahay. Sinabi nito na bumili ng bahay si Jolie, malapit lang din kila Nancy. Merienda po muna kayo, tita. San po ulit yung bahay na binili ni Jolie? Pati po ba kayo titira doon? Diyan lang sa kanto. Alam mo yung kulay green na gate? Ayun ang binili niya. Gusto niya raw lumipat dito eh. Hindi ko nga alam kung bakit. Pero binili naman din ng asawa niya yung bahay. Tinignan ko lang kaya sumama na rin ako. Tapos naalala ko tong papunta sa bahay niyo. Yung bahay dati ni Kuya Hector. Maganda po doon. Mahal lang bili ng asawa ni Jolie. Cash ang bigay niya. Nasa 5M ata yun. Oh, ang mura na po nun. Kasi yung bahay na binili ni ate, magkano yun? Nasa 12M ata. Malawak kasi yung bakuran eh. Hindi naman cash bili ng ate mo doon. 3 years to pay ata to eh. Kahit na po. 1 taon na lang bayad na yun. Yung asawa kasi ni Jolie, kahit pa 20M pa yung gustong ipabili ng anak ko, kaya niyang i-cash. Ikaw ba? Hindi ka pa binibilihan ng boyfriend mo ng bahay. Naku, huwag mo sabihin na kapag ikinasal kayo, dito kayo titira. Ang liit ng bahay na to ha? Medyo naayos na to kahit na paano. Naalala ko pa noon kapag umuulan, ang daming tulo ng bubong. Tapos laging pinapasok ng baha. Hindi na ba ganun ngayon? Ay, hindi na po. Ipapaayos na po namin to. Hinihintay ko lang po yung loan ko. May loan na ba kahit grade 1 teacher lang? Makalang naman po kayo. Kahit kinder po ang tinuturuan, teacher pa rin po yun. Saka kahit naman po anong level ng tinuturuan namin, pwede kami mag-loan. Di mapapagawa niyo na to ng mas maganda. Ipapaayos lang po yung bubong, tapos papapintura, tapos tambak.
O di ganun din pala. Parang walang magbabago. Naku, kung ako sa'yo, magpabili ka na lang sa boyfriend mo. Di ba may-ari ka mo ng hardware yon? Kung totoo man, hindi mo na kailangan mag-loan. Depende na lang kung ayaw kang tulungan, hindi ba? Ang mga Chinese pa naman, mga kuripot yan. Gusto mo ba, ireto kita sa friend ng asawa ni Jolly para makahanap ka rin ng galanting lalaki. Iwan mo na yung boyfriend mo. Mukha namang walang maitutulong sa'yo. Sa totoo lang, tita, masaya po ako na nakapangasawa si Jolie ng mayaman at galante. Pero hindi naman po ibig sabihin na gusto kong gumastos para sa bahay namin, ayaw na akong tulungan ng boyfriend ko. Alam ko po kasi kung anong obligasyon ko sa bahay namin. Hindi ko po yun pwedeng ipasa sa boyfriend ko. Hindi pa po kami kasal, kaya ayokong obligahin siya. At kahit na mag-asawa na kami, tatanggihan ko pa rin kapag sobra na ang nilalabas niyang pera para sa akin. Para namang sinasabi mo na hindi ganyan ang anak ko. Ang kaibahan lang kasi, ginagamit niya ang utak niya. Mahal na mahal siya nung lalaki. Handang ibigay sa kanya ang lahat, kaya kinukuha niya. Yun ang sinasabi ko sa'yo, na dapat alam mo rin paano gumamit ng utak at diskarte kapag papasok ka sa isang relasyon. Nako, hindi na uso ang pagiging strong woman, Nancy. Baka sa susunod yan hindi ka na talaga tutulungan ng boyfriend mo. Magkakaiba po kasi talaga ang mga babae. Hindi po lahat pipiliin ng ganun sa kagaya ng pagpili ni Jolie. Yun na nga. Hindi mo naman ata ako gets Gets po kita. Sana po, gets nyo rin ako. Mukhang nasaktan kita sa mga sinabi ko sa boyfriend mo Alam mo na, ayoko lang na maging mahirap ka rin. Mahirap na nga kayo Mag-aasawa ka pa rin ba ng lalaki na hindi ka kayang iahon sa buhay? Baka makapangasawa ka lang tulad ng tatay mo. Opo, tita. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko na po kailangan ng lalaki na mag-aahon sa akin sa hirap. Dahil nakaahon na po kami. Pangarap ko rin po na magkaroon ng asawa gaya ni tatay. Mapagmahal po. Hindi na po yun tungkol sa pera o sa kayamanan. Iba talaga ang mindset ng mga mayayaman at mga taong galing sa hirap. Pasabi na lang sa tatay mo na napadaan ako Balik na lang ako rito bukas. Pigil na pigil si Nancy. Dahil kapag hindi niya yun ginawa, baka makapagsalita siya ng hindi maganda at maging dahilan pa yon para masaktan ang kanyang tiyahin. Alam niya naman na kapag may mali lang siyang nabanggit, dadamdamin na yon ni Corina. Kahit na siya naman itong mapanakit magsalita. Nang kinagabihan, doon lang umuwi si Manuel. Galing siya sa labas kasama ang ilan niyang mga kaibigan. Nakita ko si Jolie Nandiyan pala sila. Binili raw ng asawa niya yung bahay ni Hector. Opo. Andito nga po si tita kanina Niyayabang na naman niya yung pagbili ng cash. Hindi ko nakita si Corina pero sabi nga nandun daw. Bakit hindi mo ko tinawag kanina? Hindi na po, saglit lang naman siya rito Tiningnan niya lang naman ang bahay natin. Tapos ganun pa rin naman ang ugali niya. Matapos kang laitin, biglang ibibida yung kanya. Babalik nga raw po siya bukas. Naiinis lang ako sa kanya kanina. Paano, nilalait niya pati si Yuan. Sabi ba naman sa akin, irereto ko dun sa mas mayaman? Para ano? Naiinis ako? Para namang pera na lang lahat. Mas mayaman pa nga si Yuan kesa dyan sa asawa ni Jolie. Ayoko lang iyabang. Ay, hayaan mo na siya. Kilala mo naman ang tita mo, hindi ba? Kaya namihasa yun Paano? Siguro ng mga bata pa lang kayo palagi niyong sinasabi na hayaan na lang siya. Tapos ang ending, ayan, naging masama ang ugali. Kung may kapatid akong ganyan sa kanya, naku, baka bungal na yon kakasampal ko sa bibig niya. Naku, nakakatakot ka naman maging ate, anak ko. Talaga, tay? Ikaw kasi ang bait niyo Dapat lagi niyong pinapamukha sa kanya na wala siya sa kinalalagyan niya kung hindi dahil sa inyo. Iba talaga ang energy ni Tita Corina dahil ang bilis niyang mapainit ang ulo ko. Imagine, grade 1 student ang tinuturuan ko Ang kukulit, tapos yung pasensya ko ang haba. Samantalang isa lang si Tita Corina pero nasagad niya ang pasensya ko. Natatawa lamang si Manuel habang nagsasalita ang kanyang anak. Kung naroon pa rin ang ate ni Nancy, malamang ay dalawa na silang maglalabas ng hinaing.
Simula mga bata pa lang sila, ang tiyahin nilang si Corina ang madalas nilang kinaiinisan. Dahil ito ang nangungunang tao na walang tiwala sa kanila. Dahil mabait ang kanilang mga magulang, palagi na lamang silang pinagsasabihan na pagpasensyahan na lang. Igalang pa rin daw nila dahil nakatatanda. Pero nung lumaki na sila, minsan ay hindi nila napipigilan ang kanilang sarili na pumatol. Lalo na kapag ayaw nila ang kanilang mga naririnig. Kinabukasan, nasa loob lang ng kwarto si Nancy, habang ang kanyang ama ay naririnig niyang nakikipag-usap sa kapatid nito. Walang balak lumabas ang dalaga dahil alam niya na mapupunta na naman sa kanya ang atensyon ng tiyahin. Kaya nakinig na lang siya sa usapan nila. Sa susunod na buwan nga yung sa reunion. Ano, makakasama ba kayo? May ambagan kasi doon. Baka hindi nyo kayanin. Ang sabi naman ni Nancy, siya na raw ang bahala. Malaki ba sahod ng teacher? Naku, baka mamaya magkulang kayo ng pera ha? Hindi ko kayo mapapahiram. Alam mo naman na ayokong nagpapautang, hindi ba? Hindi naman ako uutang. May pera yun, saka ang ate niya. Sasamang arin si Yuan. Yung Chinese na mahirap? Ano yun, magpapalibre pa siya kay Nancy? Kaya nga ang sabi ko dyan sa anak mo na ako na magpapareto sa kanya. Nako, doon na lang siya sa mayaman. Ayan na naman siya. Hindi na natigilan. Susunod niyan, ibibida na naman niya ang asawa ni Jolie. Tapos yung boyfriend ng anak niya. Daig pa, bugaw. Kasi kung ganyan lang din naman na mapapangasawa niya, aba, hindi siya mabubuhay dyan. Huwag mo na pakialaman ang anak ko. Kung ako nga, hinahayaan lang sila eh. Hindi ba? Ang sa akin lang kasi, gusto ko naman na mapabuti siya. Ganun ba sa mga pinsan niya, sa mga anak ko? Kita mo naman ang mga post nila, hindi ba? Yung bunso ko, yung boyfriend doon mayaman. Kagagaling lang nila ng Thailand ditong nakaraan. Ang anak mo. Parang wala akong nakikita na post niya sa Facebook. Ano yun? Hindi man lang ba siya ginagala ng boyfriend niya? Ang kuripot, di ba? Yung asawa ni Jolie, nagbibigay yun sa akin ng pera. Yung asawa ba ng pangalay mo, nabigyan ka na ba ng pera? Hindi ko naman kailangan ng pera nila. Nagbibigay sila sa akin ng pangkain ko, sapat na yun. Masyado na akong matanda para maghangad pa ng sobra-sobrang pera. Naku, kung may pagkain sa hapag ko at healthy ang mga anak at apo ko, masaya na ako doon. Hindi ko na kailangan pa ng ginto o ano. Nasanay ka kasing maging mahirap, kuya. Kaya ganyan ka. Malamang, nasanay ka na ang isip mo lang kung may kakainin ka pa ba. Tapos hanggang ngayon dala mo pa rin. Hindi mo malang itinaas ang pangarap mo? Gusto mo ba na hanggang dyan ka na lang? Ano bang mali sa buhay ko? Napagtapos ko na ng pag-aaral ang dalawa kong anak. May maganda na silang trabaho at maganda ang buhay nila. Ayun na mismo ang pangarap ko. Hindi ko na kailangang sobrahan pa. Ano bang gusto mo? Pangarapin kong magkaroon ng ilang daang libo sa bulsa ko? Ano namang gagawin ko sa pera? Ibibili ko ng pagkain? Meron naman akong nakakain sa bahay. Masaya yung panganay ko sa asawa niya. Hindi sila sobrang rangya pero hindi naman sila pinababayaan. Yung dalawa kong apo maayos naman, ano pa ba? Si Nancy masaya maging teacher. Yung boyfriend niya matagal na sila. Mayaman yun, hindi rin madamot. Ayoko lang hinga ng pera eh. Kapag binigyan ako, binabalik ko. Kung ikakasal sila, alam ko na nasa maayos na ang anak ko. Yun na mismo ang pangarap ko. Wala nang sobra. Ilang taon na ba ako? Ilang taon na lang ba ang ilalagi ko sa mundo? Masaya ko basta masaya ang mga anak ko. Ay, ewan ko sa'yo, kuya. Kaya ganyan din ang mga anak mo eh. Kaya hindi mataas ang pangarap dahil nakikita nila sa'yo. Dapat ngayon pa lang ipamukha mo na sa kanila na dapat mag-ambisyon sila na yumaman. Paano silang yayaman kapag nagkaroon sila ng asawa na mayaman? Pero sige, ikaw pa rin ang bahala. Buhay niyo naman yan eh. Uulit at uulit lang din yung ganyang mindset hanggang sa hindi na talaga kayo makaangat sa buhay.
Basta, wag lang kayo manggugulo sa amin, lalo na sa akin. Yun bang uutang ka? Ganon? Kasi pagsasabihan talaga kita. Okay lang yun. Hindi naman ako nangutang kahit na isang beses. Noong bata pa nga ang mga anak ko, hindi naman ako lumapit sa'yo. Ngayon pa kaya na may kanya-kanya na silang pinagkakakitaan? Sige na, sabihan mo na lang si Nancy kung saan ipapadala ang pera para dun sa ambagan. Hindi pa tapos mag-usap ang magkapatid pero sinadya ni Nancy na lumabas. Hindi na kasi niya matiis ang naririnig niya. Gusto ng tita niyang magyabang, sisimulan niya rin magyabang. Nandyan ka naman pala, Nancy. O ano, tara, pag-usapan natin ang mangyayari sa reunion. Meron naman po sa GC, tita. Sure na kayo, nasasama kayo ha? Pati yung boyfriend mo. Basta wala magpapalibre ha kapag kinulang kayo. Hindi naman po kami magpapalibre. Napag-usapan na namin to ni Yuan. Magdadala nga siya ng sarili naming sasakyan eh. Isa dun sa 7 niyang sasakyan ang gagamitin namin. Ang sabi nga niya mag-book kami ng mas mahal na hotel. Kaso ewan ko kung yun ang gagawin niya kasi sagot naman niya yun. Baka kasi hindi tayo magkasya dun sa bahay na nirentahan. Nag-offer din pala siya na kung madadaanan natin yung resort na pag-aari niya, pwede daw tayo dun. Huwag ka mag-alala, tita. Kahit ata ilibre nun ng buong angka natin, mayaman pa rin siya. Eme, sige po, magsi-CR lang ako. Bakas ang inis sa mukha ni Corina dahil sa pagyayabang ni Nancy. Tunay naman ang mga sinabi ng dalaga. Hindi na dapat niya babanggitin ang mga salita na yon dahil napag-usapan nila ng nobyo, nasasabay na lang sila sa kung ano ang gusto ng karamihan ng kaanak ni Nancy. Sadyang niyabangan lang siya sa inasta ng kanyang tiyahin, kaya sinabayan niya ito. Ilang araw pa ang lumipas, lahat sila ay naghahanda na sa paparating na reunion. Maging si Manuel ay nag-eempake na ng kanyang mga damit. Tay, kasya pa ba to dyan sa bag mo? Sabi ni ate pasabay daw to. Kanya to naiwan niya rito nung pumunta sila. Sige, ilapag mo dyan. Isisiksi ko na lang yan mamaya. Tay, bakit dala mo na naman yung butas na damit mo na yan? Wag na yan, luma na yan eh. Tapos yung isa mong damit, pambahay mo lang yan dito. Bakit? Hindi ko ba pwedeng dalhin to? Hindi na ba ako magpapambahay doon? Hindi naman sa ganun. Ang inaano ko lang, alam mo naman yung mga kamag-anak mo doon, di ba? Kapag nakita nila na ganyan ang suot mo, ano na namang sasabihin nila sa'yo? May binila akong bagong damit mo, di ba? Dala ko naman yun. Pambahay lang naman to Lalo na kapag matutulog na tayo. Para naman hindi mo alam na hirap ako makatulog kapag hindi ako komportable sa suot ko. Eh sige po, okay na yan. Basta yung mga binili nating damit, dalhin niyo po ha? Ilang araw pa ang nakalipas hanggang sa dumating na ang araw na magsasama-sama sila. Pagdating pa lang nila, nagsimula na ang payabangan. Ang dami na nilang baon na mga kwento. Ang isang tiyahin, sinabing nakabili ng bahay ang anak sa ibang bansa. Ang isa naman ay may nobyong politiko ang anak. May payabangan sa pag-aaral. Iba-iba. Sanay na si Nancy sa ganon dahil bata pa lang siya kung ano-ano na ang binibida ng mga kaanak niya. May mga sumama na ibang mga kamag-anak na kapos at sila lang madalas ang kinakausap ni Nancy dahil mas magaan silang kausap kaysa sa mga taong mayayabang. Ramdam din kasi ni Nancy ang pinaparamdam sa kanila na para bang hindi sila kasali sa pamilya dahil lang sa wala silang yaman. Habang nakikipag-usap ang dalaga sa isa nilang kaanak, lumapit sa kanya si Corina. Halika, andun yung isa mong lola. Hindi mo yun matandaan pero hinahanap ka niya. Tita namin yun sa unang asawa ng tatay. Natatandaan ka kasi niya dahil naaalala niya nung bata ka pa sobrang bait mo raw kahit na pinapagalitan ka na. Tara! Ay wait lang tita, may pinag-uusapan kasi kami. Sunod na lang ako sa'yo. Ano ka ba? Huwag ka na makipag-usap sa mga yan. Ano namang interesado sa buhay ng mga yan? Kung gusto mong ma-attract ang energy ng kayamanan, dapat nakikipag-usap ka doon sa mga mayayaman. Tingnan mo nga, wala gaano lumalapit sa kanila.
Kasi sino ba namang kakausap sa kanila kung walang ibang maririnig kundi daing? Tapos magpapaawa pa yung mga yan. Tapos hihingian ka ng pera. Ay, tara na. Hindi na nakaapila pa si Nancy matapos silang hilahin ng kanyang tiyahin. Pinasunod din ng kanyang nobyo para ipakilala sa ibang mga kamag-anak nila. Pinapangunahan ni Corina ang pamangkin na dapat ay hinahayaan niyang kilalanin ng mga kamag-anak nila. Ginagawa ito ni Corina hindi dahil gusto niyang ipagyabang si Nancy, kundi para ibida rin ang kanyang kwento. Wala kasing handang makinig sa paulit-ulit niyang yabang. Tia Bel, ito yung bunso ni Manuel. Ayan yung kinukwento ninyong naaalala ninyong bata na nauntog sa pinto tapos naapakan niyo ang kamay. Oh, dalaga na ano. Oh, ito ang boyfriend niya. Ilang taon na yan sila pero hindi pa rin nagpapakasal. Dapat nga magpakasal na sila ano. Kasi ilang taon na itong si Nancy. Baka mahirapan na itong magkaroon ng anak. Ang hirap pa naman kung iisa lang ang anak. Naku, baka nga masaklap, hindi pa magkaroon ng anak. Hi, hello po Lola. Ikwento mo sa kanilang buhay mo. Wala naman pong kakaiba sa buhay ko. Teacher po pala ako. Grade 1 po ang mga tinuturuan ko. Yung boyfriend mo, anong trabaho niya? Kailan kayo magpapakasal? Hindi naman po nila tinatanong. Kahit na, ikwento mo lang sa kanila. Hindi po ako pala kwento. Basta po may boyfriend ako, si Yuan po. Wala pa po kaming balak magpakasal. Hindi pa po namin alam kung kailan po. Hindi naman po kami nagmamadali. Ay, ikaw naman Yuan. Baka naman kasi hindi mo inaaya ng kasal itong pamangkin ko. Malamang ang sasabihin niya wala pa siyang balak magpakasal. Dahil bakit nga naman siya magpapakasal kung wala naman nag-aaya sa kanya? Oo nga naman. Bakit babae ang tinatanong kung kailan siya ikakasal? Kung dapat lalaki ang nagpaplano nun. Hindi naman totoo na ayaw na magpakasal pa ng mga babae, ano? Yung anak ko nga, ikinasal siya kasi gusto talaga ng asawa niya na siya ang makasama. Baka kasi hindi pa kayo sigurado sa isa't isa, ha? Hindi ba tanggap ng mga magulang mo ang relasyon mo kay Nancy? Ganun kasi ang mga Chinese eh. Nagsalita ang nobyo ni Nancy at sinabi na tanggap ng mga magulang niya si Nancy at sigurado na siya. Sadyang hindi niya lang pinipilit ang nobya na magpakasal kung hindi pa naman ito handa. Sus! Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi malaman tong mga ganitong usapan. Hindi totoo yung hindi pa siya handa. Ilang taon na ba yan, ha? Hindi naman yan menor de edad eh. Bakit kaya hindi mo subukang ayaing magpakasal? Aba, nagsasayang lang kayo ng oras. Kung hindi naman pala kasal ang balak ninyong kahantungan ng relasyon ninyo. Hindi na kayo mga bata. Kung totoo man na mayaman ka, bakit takot ka na mahatian si Nancy dahil mahirap lang siya, ano? O baka naman kaya hindi mo siya maaya dahil wala kang pambili ng singsing. Ay, oo, mahal kasi yon. At gasto sa kasal. Yung anak ko kasi, mamahaling singsing ang ibinigay sa kanya. Ang laki ba naman ng bato? Naku, kung nakita niyo lang sana kung gaano kabongga yung kasal niya. Nakita niyo kasi sa picture lang, pero mas maganda yun kung sa personal. Mapapanganga ka talaga. Baka napipressure kayo, no? Okay lang naman siguro kung hindi ninyo kaya ang bongga. Sa hindi kayo mayaman. Mawalang galang na po, tita, ha? Sinagot na po ni Yuan ang dahilan. Ako po ang ikakasal, tita. Ako po ang magkakaroon ng pamilya. Huwag niyo pong pangunahan ang desisyon ko sa buhay, ha? Kung ikukumpara niyo ako palagi sa anak niyo, tigilan niyo na po yan. Ano po bang gusto niyo? Maglupasay ako dahil kasal na si Jolie? Nabongga ang kasal niya? Kung ako po ang ikakasal, hindi ka po invited. Hindi po dahil sa wala kaming pera, kundi dahil ayoko ng papansin, paepal at bida-bida sa kasal ko. Yun po ang totoo. Pwede po ba, huwag kayong sabi ng sabi na mahirap ako o kami? Opo, sige na po. Oo na po, mahirap kami noon po. Tama naman po kayo doon, pero tandaan niyo po, iba na po ngayon, ha? Kung mayaman si Jolie, okay po, masaya ako para sa kanya. Kung yumaman po ang mga anak nyo, okay po, masaya ako sa mga pinsan ko. Kung naging super ultra mega mayaman po kayo, okay lang din po. Kita naman po namin, huwag nyo na pong ibida palagi, ha?
Alam na po namin eh. Hindi naman po siguro dadagdag sa yaman nyo kung papakialaman nyo ang buhay ko, di ba? Dapat po happy lang tayo dito. Kasi yung ibang kamag-anak, ngayon ko lang nakita eh. Gusto ko silang kilalanin. Kaso naman, ikaw nang ikaw ang nakikita ko. Tama na muna maging bida, tita. Hayaan mo naman muna ako, ha? Kaya mo na po yan. Huwag mo na po kaming isama sa mga kwento mo. Baka po kasi walang interesado sa buhay nyo. Kaya kailangan kasama po ako, no? Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin huwag akong mangialam. Bakit? Masama na bang payuhan ka, ha? Hindi kasi ginagawa ng tatay mo. Nagpapayo po si tatay, pero hindi po siya nagmamando. Okay na po yon kung kaya niyong gawin sa anak niyo. Huwag na po sa akin. Huwag po kayo magalit. Di ba po, Lola, mga tita at tito, dapat masaya lang po tayo ngayon? Kasi ngayon ko lang po talaga kayo nakita. O baka hindi ko kayo tanda. Sige po, aalis na po muna ako. Kakausap muna ako ng iba. Napairap na lamang si Corina matapos na umalis ng kanyang pamangkin. Sorry babe ha, ang gulo namin no. Nahiya tuloy ako kapag sa family reunion nyo walang ganito. Kahit na lahat kayo mayaman. Naiinis lang kasi ako eh. Hindi ko na napigilan ang sarili kong makapagsalita. Tanong siya ng tanong kung kailan ako mag-aasawa. Siya pa mas nape-pressure buhay ko to. Pinakalma na lang ni Yuan ang kanyang nobya. Matapos noon ay nakipag-usap na ulit si Nancy sa mga kamag-anak nila na hindi niya kilala. Ang kanyang ama at ate naman ay may kanya-kanya ring ginagawa at kinakausap. Masaya naman sana kung wala lang isang tao na nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanila. Nang kinagabihan, nasa loob na ng kwarto nila ang pamilya ni Nancy. Magpapahinga na sana sila pero biglang kumatok sa pinto nila si Corina at kinausap si Manuel. Hindi narinig ni Nancy kung ano ang usapan na yun pero lumabas ang kanilang ama at nagpaalam sa kanila na may gagawin lang sa labas. Baka naman magsumbong ka pa sa mga anak mo. Nagpapatulong lang naman ako na buhati ng mga bagahe namin. Ayoko kasi doon sa kwarto namin, ang liit. Ang sabi ko sa kanila, doon kami sa mas maganda, yung mas malaki sana. Kaso, kina Georgina naman binigay. Narinig ko kasi na sila na talaga nagbayad ng kwarto na yun. Ang aarte kamo nila. Dahil lang sa may kasama siyang kano. Ay, akala mo naman kung sino siya Kaya lang naman yung nagpakasal sa kano dahil mapera. Naku, hindi naman din gwapo yung naging anak nila. May mas malakas pa rin ang dugo niya. Kaya ayun mukhang abnormal na bata. Napaka-arte pa nun. At ang yabang. Iniyayabang ba naman sa akin na may bagong bili silang farm? Akala niya ata maiinggit ako sa kanya. Hindi naman niya pera ang pinambili nun, kundi pera nung kano. Nakakainis siya. Hayaan mo na. Ganyan ka rin naman magyabang. Hoy, hindi ako ganun kuya Nilulugar ko naman ang kayabangan ko. At totoo naman, ang niyayabang ko naman mga anak ko. Siya, anong iyayabang niya? Ang lalaki naman ito mga bagahin nyo. Bakit naman ganito ang dala nyo? 2 araw lang naman tayo Hindi ko yata kayang buhatin yan. Tawagin na lang natin yung mga mas bata sa akin. Tulog na nga sila Yung anak naman ni Juday, hindi yun pwede. Ang payat na yun tapos may sakit pa sa baga. Baka kapag pinagbuhat ko yun, biglang himatayin ako pa masisi. Yung asawa ba ni Jolie? Wala ba tong mga gulong? Nasira yung gulong kanina. Hindi pwede yung asawa ni Jolie, nakakahiya naman sa kanya, di ba? Siya na nga nagbigay ng ambag namin dito Tapos siya na rin ang gumastos. Gusto mo pang pagbuhatin ko siya? Kaya mo na yan. Noon naman kargador ka sa palengke, hindi ba? Hindi ko kasi sigurado kung kaya ko pa ba Alam mo naman na matanda na ako. Huwag na lang kaya kayo lumipat ng kwarto. Andun na nga sila sa lilipatan namin. Mas maganda doon. Dali na, kaya mo yan. Ano ka ba naman? Babayaran na lang kita ng 50. Maghanap na lang tayo ng ibang pwedeng utusan. Wag na. Nagtanong na ako kanina Kaso ang mahal naman nilang maningil. Bubuhatin daw nila yan pero 100 isang bagahe. Ano sila sinuswerte? Gawin mo na lang kasi. Nag-aalangan pa si Manuel dahil alam niyang mahina na ang kanyang mga buto para bumuhat pa ng mabibigat. Pero sadyang makulit ang kanyang kapatid.
2 bagahe pa lang ang nabubuhat niya ay nakakaramdam na siya ng hingal at sakit sa kanyang balikat. Habang naglalakad sila, nakita sila ni Nancy. Labis ang pag-aalala ng dalaga sa kanyang ama at sa puntong lalapitan niya ang mga ito, bigla na lang bumagsak sa lupa si Manuel. Tumama ang ulo niya sa bato at dumagan pa sa kanya ang mabigat na maleta. Naku naman, Tay! Ano bang ginagawa niyo? Ano ba yung bagahe na yan? Hoy! Wag mo kang ganyanin yan. Ang mahal ng mga laman yan, no? Kung masira ang mga damit namin, ako afford mo bang palitan yan, ha? Hindi mo ba nakita na nasaktan na si Tatay? Mahina na siya, tapos gusto mo pa talagang pagbuhatin siya ng gamit niyo? Ano? Baldado ba ang mga anak mo? Bastos ka! Anong gusto mo? Sila pagbuhatin ko ng mga gamit, ha? Mga bisita sila sa reunion? Mas makapal naman ang mukha mo! Ano akala mo sa amin? Hindi bisita sa reunion na to? Bakit? Akala mo ba espesyal ka na, ha? Mahirap lang naman kayo. Babayaran ko naman siya, ha? O ito, gagawin ko na 100. Anong gagawin namin dyan sa 100 na yan? Napahamak ang tatay ko! Ano bang utak meron ka, tita? Ayokong makabastos, pero paano ka naman gagalangin? Hindi na kita pipilitin kung talagang mababa ang tingin mo sa amin. Pero isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Utang na loob naman. Huwag mo ipahamak ang tatay ko. Sige, kung tingin mo mahirap kami, okay lang. Sige, pero mag-ingat ka dyan sa mga pananalita mo. Baka sa sobrang pagsamba mo dyan sa pera, hindi mo yan magamit kapag ikaw naman ang binawian ng karma. Kilabutan ka nga dyan sa mga sinasabi mo. Humihiling ka pa talaga ng masama sa akin? Hindi ako humihiling ng masama sa'yo, tita. Ang sinasabi ko lang kung ano ang maaaring maging kapalit niyang pagsamba mo sa pera. Silaw na silaw ka masyado. Ewan ko ba dyan sa ugali mong ganyan? Basta ang sinasabi ko sa'yo, iba maningil ang langit sa mga taong masasama ang ugali. Kahit hindi ko hilingin, kung makakarma ka, talagang makakarma ka. Umalis na rin si Nancy kasama ang kanyang ama. Dahil hindi na naging maganda ang kanilang simula, umuwi na sila. Pero bago yun, dinala na muna nila sa ospital si Manuel. Pasalamat na lamang ang dalaga dahil walang masamang nangyari sa kanilang ama. Pati ang ate ni Nancy ay nagagalit na. Pinagsabihan din nito ang kanilang ama na bakit sunod siya ng sunod sa inuutos sa kanya ng kapatid niya. Siya ang panganay, bakit pumapayag siyang gawing utusan lang? Isa pa ay wala naman siyang hinihinging tulong sa tiyahin nila. Totoo naman ang sinasabi ni ate, Tay. Hindi ka naman lumalapit sa kanya para sa tulong, tapos isang utos niya lang sa'yo, sunod ka na kaagad. Para po kasing lumalabas na wala kang sariling desisyon at isip eh. Hindi naman po kayo mga bata para sundin siya. Mas lalo nyo lang pinapakapalang mukha niya. Dahil iniisip niya na talagang utu-utu ka at madaling utusan. Ang galing niya naman, may mga anak siya tapos walang tutulong sa kanya para magbuhat ng gamit nila. Hayaan mo na, anak. Ay, hindi pwede yung ganyan, Tay. Wala tayong mapapala sa puro na lang hayaan. Napakayabang nun, tapos hahayaan na lang natin. Kung ikaw kaya mo hayaan ang ugali ng kapatid mo, pues kami ni ate, hindi namin kaya yon. Ingat na ingat kami sa'yo, tapos ikaw aabusuhin mo lang ang katawan mo? Ano naman kung kargador ka nun? Anong tingin niya sa'yo, ganun ka pa rin kabata? Ganun lang kasi ang ugali ng tita nyo. Kaya pati ako naiinis sa inyo, Tay eh. Tinotolerate nyo kasi siya. Kaya akala niya kapag ginawa niya ayos lang. Mag-uutos na nga lang siya sa'yo, tapos may kasama pang panlalait. Ewan ko talaga kung hindi yan umiyak kapag nakarma siya. Galit na galit talaga ang magkapatid sa nangyayari. Pinagsabihan din nila ang kanilang ama. May mga kaanak silang tumatawag sa kanila dahil walang kaalam-alam sa tunay na dahilan kung bakit ba sila umuwi. Noong una, ang sabi ni Manuel ay wag na nilang ipaalam dahil masaya nga na magkakasama ang magkakamag-anak, pero mismong ate ni Nancy ang nagsabi ng tunay na dahilan. Matapos niyang sabihin yon ay umalis siya sa kanilang group chat na sinundan ni Nancy. Dahil sa pagbanggit ng pangalan ni Corina, galit na galit itong tumawag kay Nancy. Bakit naman ganun ang ate mo? Ang attitude niya, ha? Talagang sa GC pa? Anong gusto niya iparating sa lahat? Tapos, magsasabi pa siya sa akin na mayabang ako? Hindi ako mayabang. Baka naiinggit lang siya sa akin.
Tapos blinak pa ako. Kung hindi ba naman walang hiya? Bakit sa akin po kayo nagsusumbong? Akala niyo po ba mas kakampihan ko kayo kaysa sa ate ko? Tama lang naman po ang ginawa niya sa inyo. Sa totoo naman po talaga na mayabang kayo. Try niyo po magtanong dyan sa mga kasama niyo. Iisa lang po ang sasabihin nila. Parehas kayong sutil ng ate mo. Palibas ay wala kayong class. Squammy. Opo. Hilig din po naming tumahol ni ate. Mga askal kasi kami. Buwisit kayo! Hindi pa tapos magsalita si Corina ay pinatay na agad ni Nancy ang tawag. Dahil doon ay tinadtad din siya ng tawag at mensahe. Pero wala nang iba pang pakialam ang dalaga. Basta nakauwi na siya sa kanila. Hindi na niya kasalanan kung nasaktan ng tiyahin sa mga salitang sinabi niya. Ilang araw pa ang nakalipas, hindi pa rin makalimot si Corina sa mga nangyari. Panay pa rin siya tawag kay Nancy na hindi niya sinasagot. Kapag naman kay Manuel tatawag, hindi pinapayagan ni Nancy na sagutin. Dahil alam niyang kung ano-ano lang ang sasabihin ng tiyahin. Dahil hindi mabilis na makalimot si Corina, hindi rin siya natatahimik hanggat hindi siya nananalo sa diskusyonan. Isang araw, nung dalawin ni Corina ang anak niya, sinadya na rin niyang daanan si Miguel. Pero natutulog ito kaya ang nakausap niya ay si Nancy. Ayoko makausap ka. Gisingin mo si Manuel. Sabi mo nandito ako. Natutulog nga po, tita. Ano po bang ibig sabihin nun? Nagpapahinga po si tatay. Baka naman po pwedeng magpaawat muna kayo. Huwag niyo po muna siyang guluhin, no? Alam naman po namin kung tungkol saan tong sasabihin niyo sa kanya. Yung nangyari po nung nakaraan, di ba? Okay po sana kung hihingi kayo ng tawad sa kanya eh. At bakit naman ako hihingi ng tawad sa kanya, ha? Hindi ba dapat kayo ng ate mong humingi ng tawad sa akin? Para saan po? Sa pagsasabi namin ng totoo? Alam mo, naiinis na naman ako dyan sa mga sinasabi mo. Kayo po kasi ang dapat na humingi ng tawad. Wala naman po sigurong masama kung magpapakumbaba po kayo, no? Para naman po sa kapatid nyo. Bilang kuya na lang po sana. Kasi bukod po sa sama ng loob sa panlalait nyo, nasaktan din po si tatay. Muntikan pa nga po siyang mabalian eh. Pero ano pong ginawa nyo? Wala po, kahit sorry man lang, di ba? Pupunta po kayo sa bahay hindi para kumustahin ang kapatid nyo, kundi para linisin ang pangalan nyo at alisin ang inis na nararamdaman nyo. Kahit na kailan, hindi ako magpapakumbaba sa taong mababa sa akin. Oo, mas matanda siya sa akin, pero mas mayaman naman ako sa kanya. Ang dapat, siyang nagpapakumbaba sa akin. Paano kung dumating ang araw na kailanganin niya ako, ha? Paano siya makakalapit sa akin? Paano po kung kayo naman ang lumapit sa amin at humingi po ng tulong? Paano po kayo makakalapit sa amin kung masama po ang loob namin sa'yo? Kahit na kailan, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo. Huwag po kayo magsasalita ng tapos, tita. Kaya kong magsalita ng tapos. Dahil bakit ako hihingi ng tulong sa taong wala namang pera at kakayahan, ha? Huwag ka magpatawa, Nancy. Hindi ko kakailanganin ang kakarampot ninyong pera. Mayaman kami, ha? Okay po. Tingnan na lang po natin sa mga susunod. Hindi pa rin naaalis kay Corina ang pagiging mahangin niya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang ipagmalaki ang mga bagay na meron siya. Kahit na kaninong kamag-anak. Minsan, bigla na lang siyang bibisita sa bahay ng kapatid para lang ibalita kung anong mamahaling gamit ang binili ng kanyang anak. At nakikibalita sa kalagayan ni Nancy. Hanggang sa umabot na ang halos isang buwan, hindi nagpaparamdam si Corina. Medyo nagtataka ako. O baka ako lang. Hindi ko ata napapansin si Tita Corina. Ano yun, hindi ba siya bumibisita kay Jolly? Parang ang tahimik niya ngayon ah. Naninibago ko. Dumalaw ba siya sa bahay nang wala ako, Tay? Hindi ko alam. Hindi ko naman siya nakikita eh. Nung nakaraan napadaan ako sa bahay ni na Jolly. Nandoon naman siya kaso hindi niya ako kinausap eh. Paalis din kasi sila noon. Baka marami siyang ginagawa ngayon. Imposible naman yun.
Kahit naman sobrang dami niyang ginagawa, talagang sisingit yun ng oras para magyabang. Kilala ko yun eh. Kahit mga bata pa lang kami, kahit ganun siya kalayo, gagawa siya ng paraan para tingnan ang buhay natin. Tapos manlalait siya sa may pasok ng kwento ng buhay niya. Tapos mga walang kwentang advice. Baka naman napagod na rin siya. Hindi ko rin alam. Masaya naman si Nancy na walang nangungulit sa kanya o walang nangmamaliit sa kanyang ama. Pero hindi pa rin maaalis ang pagtataka sa kanya. Kung hindi madaldal o maingay si Corina, malaki ang posibilidad na may kakaiba sa kanya. Yon ang nais na malaman ng dalaga. Sinubukan niyang magtanong kay Jolly pero wala siyang nakuhang sagot. Sinabi lang sa kanya na maraming inaasikaso ang kanyang ina. Hindi niya binanggit kung ano ba yon. Ilang araw pa ang nakalipas, nakatanggap sila ng balita tungkol kay Corina. Nalaman nila na meron itong diabetes. Kawawa naman si Corina. Baka kaya hindi yun nagpapakita dito at panay ang alis nila. Hindi man lang niya sinabi sa akin. Ang lapit ko na nga sa kanya eh. Yan na nga ang sinasabi ko. Kaya feeling ko may kakaiba kay Tita Corina eh. Hindi naman kasi ganun yun. Kahit na kailan hindi yun nanahimik. Bigla tuloy ako naawa sa kanya kahit na sobrang nakakainis ang ugali niya. Sandali nga pupuntahan ko sa kanila. Naku naman talaga yung kapatid ko na yan oh. Sama na ako, Tay. Pero mamaya na lang magluluto na muna ako. Magdala tayo doon. Kahit na may galit si Nancy sa kanyang tiyahin, hindi naman niya maaalis ang pag-aalala. Lalo na at kakaiba ang sakit nito. Alam niya na kahit na gaano pa karami ang pera ni Corina, hindi nito magagamot ang kanyang sakit. Nang puntahan nila si Corina sa bahay ng anak nito, ayaw niya namang magpakita. Sinabi niya lang sa anak na paalisin sila dahil wala siyang panahon para makipag-usap sa kahit na kanino. Inaasahan naman yun ni Nancy, lalo na't alam niyang ayaw na ayaw ng kanyang tiyahin na nakikita siyang mahina. Ngayon na may sakit na siya, hindi na niya kayang ipagmalaki ang mga bagay na meron siya. Tita, okay lang. Hindi naman kami nagpunta rito para awayin ka. Nagdala lang kami ng pagkain mo. Kukumustahin ka lang naman namin. Hayaan mo na muna, nak. Baka kailangan niya magpahinga eh. Huwag na lang nating istorbuhin. Kapag mga ganyang kasi ayaw niyang kinukulit siya. Tara na, umuwi na lang muna tayo. Hindi na nagpumilit pa ang dalaga. Hinayaan na lamang niya ang tiyahin. Ilang araw pa ang nakalipas, nakikibalita na lang sila kay Jolly. Maayos naman daw kahit paano si Corina. Ang problema lang nila ay ang gasto sa kanyang gamutan at ang pagpunta niya sa ospital. Noong nakaraang linggo daw kasi, ang laki ng ibinayad nila sa ospital. Ang laking perang nailabas nila. Ang bilis daw maubos ng pera ni Corina, lalo na at mahal ang kanyang mga gamot. Dagdag pa na maselan ang pagbubuntis ni Jolly. Bawal siya sa stress o labis na pag-iisip. Gumagastos din sila para maalagaan siya. Sunod-sunod din ang problemang nagdaan sa kanilang buhay. Yun na rin ang naging dahilan para gawin ni Corina ang isang bagay na sinabi niyang hindi niya gagawin kahit na anong mangyari. Isang gabi, pumunta siya sa bahay ni Nancy. Umupo na muna kayo, tita. Kukuha lang ako ng tubig. Ano po, kumusta naman po ang pakiramdam niyo? Dapat po hindi na kayo nagpunta sa bahay. Pwede naman pong kami na lang. Gabi na rin po, oh. Oo nga. Ano nang nangyari sa gamutan mo? Ang laki ng ipinayat mo ah. Ibang-iba na ang itsura mo ngayon. Pati mga mata mo ang lalim. Halatang hindi ka nakakatulog ng maayos. Hindi ko alam kung sasabihin kong maayos o hindi. Minsan kasi, nakakaligtaan kong uminom ng gamot kasi nauubusan kami. Ang mahal naman kasi. Tapos, panay akong puyat dahil sa stress. Alam mo yun? Hindi na napahinga ang utak ko. Iniisip ko minsan, bakit parang wala akong kwenta? Stress pa si Jolly bawal nga sa kanya. Ilang beses siyang dinugo eh.
munti ka ng makunan. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko sa totoo lang. Ito pang nakaraan, nalaman kong nalulugi yung negosyo na binuksan ng asawa ni Jolly. Ang laki ng pera na nawala. Hirap na hirap sila makabawi na mag-asawa. Ibinibenta na nga yung sasakyan. Hala, hindi mo pwedeng kaligtaan ang pag-inom mo ng gamot, tita. Baka naman lumubha pa ang sakit mo. Malaki pa naman ang epekto niyan sa kidneys. Hindi lang doon, baka ibang organ mo pa po magkaroon ng komplikasyon. Magiging mas delikado po ang sakit niyo. Wala naman akong magagawa. Wala na akong pera. Yung mga anak ko, hinihingian ko. Kaso hindi naman sapat yung naibibigay nila sa akin. Wala naman ako ibang malapitan. Kaya nga ako lumalapit sa inyo ngayon. Alam nyo, sa totoo lang, hiyang-hiya ako sa ginagawa ko ngayon. Oo, alam ko na ang iniisip ninyo, ang kapal ng mukha ko. Dahil noon, wala akong ibang ginawa kundi ang laitin kayo. Tapos, nagsabi pa ako na kahit na kailan, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo. Tapos, eto ako ngayon. Pagpasensyahan nyo na ang naging ugali ko noon, ha? Kung hindi ninyo ako mapapatawad agad, ayos lang. Naiintindihan ko dahil kasalanan ko naman talaga yon. Tama nga, karma ko ito. Noong una, ang akala ko hindi na mawawala ang pera sa akin. Masyado kong minaliit ang ibang tao. Lalo ka na, kuya, na kapatid ko pa. Tapos ngayon na sinisingil na ako sa kayabangan ko, wala naman na akong maipambayad. Ang hirap pala. Totoo pala na hindi lang sa pera iikot ang buhay ng isang tao. Eto, nagkasakit ako. Ubusan ng pera, hindi naman gagaling. Huwag kang mag-alala, kapatid. Tutulungan kita hanggat kaya ko, ha? Sorry, kuya. Sorry kung hanggang ngayon pasanin pa rin ako sa'yo. Naaalala ko pa ng mga bata tayo. Grabe ang sakripisyo mo para lang masigurado mong magkakaroon kami ng magandang kinabukasan. Doong nagkaroon naman ako, saka kita kinalimutan. Mas malala pa nga ang ginawa ko dahil nilait ko pati ang pamilya nyo. Tapos, ang baba ng tingin ko sa'yo. Hindi ko akalain na hindi pala panghabang buhay kong hawakan ng pera. Pati asawa ng mga anak ko, niyayabang ko. Ngayon, sunod-sunod ang nangyari. Lahat kami bumagsak. Ang hirap. Ang daming galit sa akin kaya wala sa kanila ang gandang tumulong sa akin. May mga nagbibigay. Pero hindi na pa sapat. Pasalamat pa rin ako sa kanila. Dahil alam ko at naiintindihan ko na sobrang hirap ng buhay ngayon. Ano bang gamot ang kailangan mo, tita? Bigay ka sa akin ang reseta mo, tapos papasama ako kay Yuan na bumili ng gamot. Para lang huwag kang lumaktaw ng inuman. Alam mo na isang laktaw lang ang laking epekto na nun sa katawan mo. Alam mo, sobrang bait mo, Nancy. Alam ko, hindi maganda ang naging pakikitungo ko sa'yo. Yung huling usap natin ay nagtalo pa tayo. Tapos gayon, heto ka. Handang magpaabot ng tulong. Sorry talaga, ha. Nito ko lang napagtanto na tama ang mga sinabi mo sa akin. Lalo na kapag naranasan ko na ang makarma. Ito na nga ang karma ko. Sobrang hirap talaga. Tita, huwag mo nang isipin yan, ha? Okay lang ang lahat. Maayos tayo, huwag kang mag-alala. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Kahit na hindi tayo naging magkasundo o madalas akong naiinis sa'yo, hindi naman ibig sabihin nun na hindi na ako tutulong. Magkamag-anak pa rin tayo. Kapatid ka ng tatay ko at mahal ka niya. Kaya mahal ka rin namin. Magiging maayos ka rin. At isa sa mahalaga ay natuto ka ring tanggapin kung ano bang mali na nagawa mo. Karma man yan o sadyang may sakit ka, ang importante, hindi ka nawawala ng pag-asa at nagawa mong humingi ng tawad. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko alam kung magagawa ko pang makabawi sa inyo.
Noong una kasi talagang nag-aalangan akong lapitan kayo. Iniisip kong sa lahat ng kamag-anak, kayo ang pinakanasaktan ko. Tapos, noong lumapit ako, hindi man lang ako nakarinig ng masakit na salita mula sa inyo. Pinatawad niyo ako at pinakita ninyong handa ninyo akong tulungan. Salamat. Napakabuti niyo. Tunay talaga na dapat pinahahalagahan ng isang pamilya. Dahil sa huli, hindi naman talaga pera ang tunay na yaman, kundi ang samahan ng iisang dugo. Basta kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang si Kuya ha. Katulad ng pangako ko sa iyo noon na hindi kita iiwan, na hindi kita pababayaan. Hanggat kaya ko, tutulungan kita dahil kapatid kita. Naging emosyonal ang magkapatid habang nag-uusap sila. Alam naman nila na matatanda na sila, na darating din ang oras na magpapaalam sila sa mundo. Pero hanggat magkasama sila, gusto ni Manuel na sulitin ang mga sandali. May mga bagay na hindi nila napagkakasunduan. Hindi naman yun dahilan para pabayaan niya ang kapatid. Kahit na ilang taon na sila, patuloy pa ring umiiral ang pagiging kuya ni Manuel. Gusto niyang tulungan ang kapatid sa abot ng kanyang makakaya. Nagpatuloy ang gamutan ni Corina habang ang isa sa tumutulong sa kanya ay sina Nancy. Dahil sa nangyari, nagkaroon din ng malaking pagbabago sa pag-uugali ni Corina. Hindi na siya katulad noon na lahat na lang ay ipagyayabang niya. Natuto na siyang magpakumbaba. May mga tao talagang nakakalimot sa tunay na halaga ng buhay. Akala nila dahil sila'y may pera, may karapatan na silang apak-apakan ang mas mababa sa kanila. Lahat gusto nilang ipagyabang. Ang bahay, sasakyan, damit at pati mga bagay na dapat sana'y hindi na kailangang ipamukha sa iba. Pero sa sobrang taas ng tingin sa sarili, nakalimutan na nilang maging makatao. Mayabang, mapagmataas, walang konsiderasyon sa damdamin ng iba. Kapag may problemang lumapit, mabilis silang humusga. Kahit na sino ang humingi ng tulong, mas inuuna pa nila ang yabang. Pero darating talaga ang panahon na babaliktad ang lahat. Ang taong nagsasabing hindi hihingi ng tulong, siya pa ang sa huli lalapit at hahangad ng tulong sa iba. Huwag maging mayabang at mapagmataas na tao kahit na gaano ka pa kayaman o kahit gaano pa kataas ang estado sa buhay. Dahil hindi mo alam kung hanggang kailan mo yan panghahawakan. Sa mundong ito, walang permanente. Lahat ay biglang nagbabago, lalo na kung may pagbabayaran kang karma. Isa itong klase ng paniningil na hindi nababayaran ng pera. Tandaan na hindi lahat ay kayang gamitan ng pera. Katulad na lamang ng buhay ng isang tao. May mga sakit na hindi kayang magamot ng limpak-limpak na salapi. Ang yaman ay hindi laging nakatuon sa magkano ang iyong hawak. Ito minsay tumutukoy sa koneksyon sa pamilya at kaanak. Tandaan na lamang na walang silbi ang pera kung ikaw naman ay may sakit. Walang saysay ang yaman kung kaaway mo naman ang iyong kadugo. Ang kayamanan ay nauubos, pero ang pagmamahal ng pamilya at ang kalusugang ibinigay ng Diyos, yan ang kayamanang walang kapalit. Kaya habang may oras pa, matutong magpakumbaba, magpasalamat at alagaan ang mga tunay na kayamanan na hindi nasusukat sa salapi. Mga apo, ang ating kwento ngayon ay tumatalakay sa yabang at karma. Wala mang kulam na naganap. Minsan talagang malupit maningil ang karma. Kilala nito kung sino ang kanyang babawian, na tiyak ay magpapaalala sa kanila kung gaano kahirap ang dinanas ng mga taong dati ay minamata nila. Kaya tandaan natin mga apo, na huwag iyayabang ang yaman na meron ka ngayon, dahil isang iglap lang ay kaya yang bawiin ng Diyos. Katulad ni Corina,
Alam kong marami din kayong mga kamag-anak na mayabang at mapangmata. Ibahagi nyo naman yan kalakip ng inyong komento sa ating bagong kwento ngayon. Naway meron din kayong natutunan.